Ano po ang pangalan ng inyong negosyo at paano po ito nagsimula? Ako si Doris Guyaco Barela ng Lutong Matas, isang barangay health worker. Nagsimula ako noong 2016 bilang isang volunteer. Ang layunin namin makatulong sa pamayanan sa komunidad natin. Perto po, ano po ang pangunahing suliranin sa lipunan na nais ninyong tugunan sa inyong negosyo? Ang suliranin natin sa lipunan yung pagkakaroon ng dengue. Ang gusto ko sana, nangyayari naman dito sa pamayanan namin. Every week, merong clean-up drive sa barangay. Tapos, ang mga mamamayan sana matuto sanang maglinis ng mga sarili nilang tahanan. Magawa nila yung 4 o'clock habit, yung paglilinis, yung taob, taktak, yung tuyo, takip, linisin. Po, ano po ang naging inspirasyon ninyo para itayo ang negosyo na ito? Ang inspirasyon ko talaga ay gusto ko talagang makatulong sa mga tao, sa pamayanan, lalong-lalo na sa mga bata. Therefore po, ano po ang mga produkto o serbisyo na inyong iniaalok? At paano ito nakatutulong sa komunidad? Marami kaming produkto o serbisyo na ginagawa sa aming center. Andyan yung mga bakuna ng mga bata, libreng bakuna mula pagkasilang hanggang 1 year old. May mga libreng bakuna yan. O may mga gamot tayo sa mga family planning. DMPA, yan, pills, condom. Available yung mga yan. Meron din tayong nabibigyan ng mga gamot ng mga nagtitipong patient. Libre lang yan sa ating komunidad, sa ating center. For 5 po, paano ninyo tinitiyak na may kita pa rin ang negosyo habang tumutulong sa iba? Actually, wala naman talaga kaming kitang malaki sa aming negosyo. Ito ay voluntary lang talaga. Allowance lang ang natatanggap namin. Minsan, may mga donation o pinambibili ng mga gamit namin din sa center pag may nagbibigay. Pero actually, yung mga gamot namin, yung mga supplier yan ng LGU natin, ng municipal natin. Galing ang mga gamot. 6 po, ano po ang mga pinakamalalaking hamon na inyong hinarap bilang isang social entrepreneur? Yan ang mga malaking hamon sa amin. Yan yung may mga magulang na minsan, kapag pinupuntahan namin, hindi man lang kami ni-entertain. Ang dala naman namin para sa mga anak nila, sa kabutihan ng mga anak nila, sa bakuna nila. Minsan, hinahabol pa kami ng mga aso sa pagpunta namin sa aming mga field. Kapag kami lalo na pag bumabaha, nagbibigay kami ng mga doxy. Kasi, para sa contra-leptospirosis. Nandiyan yung mga sakuna na minsan, disgrasya rin. Na sinusuong mo ang baha, o kahit umuulan. Yan yung mga mahirap din sa aming trabaho. Number 7 po, paano ninyo pinipili ang mga taong natutulungan o kasama sa inyong proyekto? Actually po, wala kami pong pinipili. Alos lahat, pwede naman po sa amin. Kung gusto nila magpa-check up, pwede. Mas maganda kung yung mga anak nila, binibigyan nila ng pansin, yung mga bakuna ng mga anak nila. Yun ang mas magandang tinutulungan, yung tinatawagan mo sila, tapos cooperative sila na pumunta. Yun ang mas masarap sa pakiramdam na nakakatulong ka, cooperative ang mga magulang o tao na tumutulong. 8 po, anong klaseng pagbabago ang nakita o naramdaman ninyo sa komunidad mula noong nagsimula po kayo? Actually, naramdaman naman namin ang pagbabago dahil binigyan nila ng halaga yung pagtatrabaho namin. Andyan yung pinabakuna nila, yung mga anak nila, natapos mula isang pagkasilang hanggang 1 taon. Nabibigay namin yung mga impormasyon. Minsan may mga medical mission kami, nakakaabil ang ating pamayanan. Dahil na rin sa mga impormasyon na nanggagaling sa amin, na kinakalat namin sa kanila para malaman nila at makaabil ang mga mamamayan. Number 9 po, anong payo ang maibibigay ninyo sa mga kabataang gustong magsimula ng social enterprise? May papayo ko lang, kapag papasok kayo sa ganitong trabaho, yung bukal sa puso mo, yung gusto mo talagang tumulong na wala kang hinihintay na kapalit, yun, malaking biyaya yun. Minsan, yun yung mga pribilehiyo na
hindi nabibili ng pera. Wala ka man lang pera, yung makatulong ka sa tao, masarap na sa pakiramdam. Yung mabigyan mo lang sila ng guide kung paano turuan yung mga anak nila, yung mga bata na paglaki nila. Kung gusto mong maging ganyan, kailangan nandyan yung sipag mo, tiyaga mo, tsaka yung bukal ka sa puso na tumulong ka, wala ka